At kasama na natin live sa ating studio ang co-founder at business development ng Catleya and Bros Gourmet Foods Trading, Miss Catleya Romero. Apelido po natin? Romero Fod po. Fod. Ayan. Dahil po kayo ay nakapangasawa ng? Swiss-German. Swiss-German. Fod. Wow. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Maraming pong salamat sa imbitasyon. Masaya po ako, nakarating po ako dito. First time. Ano po itong Sagana Coconut Spread PH? Ito po yung aming alternatibo sa premium butter. Hindi po siya margarine, hindi po siya butter compound. So sa talagang mahilig sa totoong butter na ito walang cholesterol, zero trans fat din. Kaya kaya natin magluto na hindi siya nasusunog. So 'di ba kasi yung butter mula sa gatas ng kalabaw na madali siyang masunog eh. So kaya natin gumawa ng mga buttery dishes na walang cholesterol. Hindi din amoy sunog. Hindi lang yun. Even yung mga vegan eating people, they can use that. Kasi certified vegan po ito. Yeah, dairy-free, 100% plant-based. At Huwag natin tawaging dairy. Dairy-free. Kasi pag dairy-free, Dairy-free po siya. Certified vegan. or non-dairy, mas maganda siguro non-dairy butter. Di ba? Yes. Kung baga po, yung nagagawa ng margarine, nagagawa rin niya. Mas Better ano lang siya. pa. Kasi margarine, kapag minelt mo yon, nagsiseparate yung tubig nun. So, ito, para siyang ghee, clarified butter talaga. Pag linuto mo yan, walang tumatalamsik. That's one. Tapos, health-wise, zero trans fat. So, it means, hindi kayo problema sa, katawan nyo, sa health nyo. Kapag health Yan. conscious, pwedeng. Noong araw, sinisiraan ng US, tawag nito, yung mga US company, yung coconut oil. Sinasabi nila it's not good for the health. Only to find out that it is the healthiest. Kaya di ba, yung virgin coconut oil, sinasabi nila that's very healthy. At pinagkakaguluhan yan sa Europe actually, yung virgin coconut oil. So parang binibrainwash tayo na hindi naman healthy. Well, binibrainwash tayo kasi ang substitute nila doon sa states like soya oil. May produkto sila. Meron sila. Soya oil, corn oil. Grabe kasi ang production nila sa corn oil. Actually, yung production nila sa corn oil, sa corn in the US is around 146 billion US dollars. Equivalent ng budget ng Pilipinas yon. Sa corn lang yon. So, they extract a lot of things from corn. Tatlo kasi ang pwede mong makukuha sa corn. Number one, yung corn oil. Oil. Na pwede mong gamitin as cooking oil or vegetable oil for salad. Number two, yung ethanol. Makukuha mo rin sa is ethanol. And number three, yung byproduct, gawin mong feeds. Kaya mura yung meat product nila doon kasi byproduct lang yung ginagamit nila. So, sinisiraan nila yung coconut. But truth of the matter is, coconut oil is one of the healthiest oil. Kaya itong butter na ito, masasabi ko, healthy butter yan. Opo, at mataas din yan sa hyaluronic acid. 35%. Ibig sabihin nun, antibacterial. So, meron siya antibacterial properties. Ang ganda-ganda ng pure coconut oil. Iba-iba yung grades din yan. Wag niyo, para lang maintindihan na hindi siya yung, kunwari, pangluto. Iba-iba yan. Parang sa olive oil, may premium, may grade A, B, C, D, gano'n. So, anong gamit mo na oil? Is it virgin coconut oil? Dito po ang gamit namin, RBD. So, this is refined, pure coconut oil na RBD po. Or refined? Yes. Pero subukan mo yung virgin coconut oil. VCO. Pag nasubukan mo yung virgin coconut oil and it's successful, I think it will have a better appeal. Maybe one day po kung yung processing itself kaya. Kasi ang kaya po sa processing nito, yung RBD po. So ang ginawa po namin non-hydrogenated para very healthy talaga.
Ang non-hydrogenated, Walang paano- tubig. Walang tubig. Actually po yung, it prolongs naturally the shelf life din. Ang shelf life niyan, 18 months from production date. Natural yun, ha? Lagpas 1 taon. Yes, lagpas 1 taon. Tapos, kaya niya na hindi matunaw kaagad. Imagine, Na pag nilabas po sa ref, ay maghintay ka muna ng mga 30 minutes bago siya, hindi siya matutunaw. Kaya yung mga bakers, gustong-gusto siya. Kasi sa isang hot kitchen, hindi nila kaya, gusto nila yung pag nagtawag doon, lamination, nakakagawa sila ng flaky pastries, flaky croissant. Yun yung isa sa mga concerns nila, na pag ang dairy butter nag-melt, ang hirap ng trabahuin. Yun. so ito ay best para din sa mga bakers. Yes. Opo. Pero ma'am, balikan natin yung pagsisimula mo. Bago po kayo nagsimula nitong negosyo, ano po yung ginagawa niyo before? Noon, nagtuturo ako ng English as a foreign language sa Bangkok. 8 years po ako doon. In Bangkok. Bangkok. That is where you met your husband. In Malaysia. Malaysia, mas mahaba. Alayo. Ibang kwento Ang gala po mo yun. naman. Ano po yun? Yun, Malaysia. Tapos sa Bangkok, nagturo po ako ng English as a foreign language. Yun, from primary, secondary, tapos sa university level, business English. Nasa isang research center din ako, admin. Yun. Ilang taon po kayo sa Bangkok? 8 years. 8 years. Yes. Nung nag-Malaysia po kayo, ano lang yun? Doon ko na siya na-meet. Tourist lang po kayo doon? No, ginagawa ko yung aking business permit for Thailand. Yan. Oh, so what business did you do in Sa Thailand? Ay, business permit po para sa pagtuturo. Kailangan po kasi, diba, as a foreign, ano yan? Professional, kailangan merong permit, business permit. Working permit, Yes. So, actually. kailangan namin pumunta sa isang consulate. At yun yung pinakamalapit. Tapos siya naman nasa last leg ng kanyang kite surfing trip. So, doon po kami nag-meet. Wow, what a love story. Yeah. Galing. Po. Tadhana. So you did not migrate to Switzerland? I did. So, 4 years together po kami. And then, we've been married for 16 years. So, 20 years together na. Wow, congratulations. Thank you. You lasted that long. Yes. Ang ganda na. Opo, we lasted that long. Siyempre, maraming adjustments din po kasi ibang ibang kultura. Ibang kultura, yeah. Ngayon po ba nasa Switzerland po si Mister o nandito? Yes, 2 months lang ako po dito. So, doon po talaga ako nakatira din. So nandito po kayo for bakasyon? Hindi po, trabaho. At Ayan po, sa Ghana. Kasala din po kami sa IFEX. So where's your factory? Dito po sa Metro Manila din. Dito sa Metro Manila. Exclusively formulated po ito para sa amin. Opo, hindi po namin pag-aari ang factory. Ang business model po namin, marketing and distribution of premium quality products from the Philippines under our own brand. That's good. Kasi napansin po namin, magaling tayo sa R&D, ang Philippines, production, pero kulang sa marketing and distribution. Unlike our yung neighboring countries, ang galing-galing po nila sa marketing at distribution. Well, right now, saan yung sinusupplyan? Dito lang sa Pilipinas or are you exporting it to Switzerland? Opo. So, first, dito po sa Philippines, po kami, major supermarkets tulad ng The Marketplace, Shopwise, Select Robinson Stores. Meron din po kaming mga specialty store partners tulad ng Real Food, Vegan Grocer, Heyday, tapos restaurants tulad ng The Market, Rustic Mornings sa Marikina po. Ayan. And then, partner din po namin yung The Farm sa San Benito. Maliit pa lang. The Farm. Maliit pa lang po yun na collaboration. Opo, sana po lumaki. Yun. Well, I've been there sa San Benito. It's a nice farm. Yun po. Napakaganda. Mahal nga lang. Yun po. Sabi. Maganda naman. Kasi meron po silang vegan restaurant. Kaya nagustuhan May vegan ko. restaurant sila. Opo. Okay. Ngayon, okay, you said na gusto ng mga bakers itong ating Apo. butter. Actually, the butter in a cake, in a flour, is a shortening.
Kung hindi mo lalagyan ng butter, makunat yan parang pandesal. So, pag nilagyan mo ng yan, shortening. So, ano yung mga shortening? Mga lard. Oil-based yan, lard. Shortening yan. Margarine, shortening din yan. Butter, shortening din yan. The more butter that you put, the softer Yung the dough tinapay. becomes. Yun, parang fluffy. Yung mga cakes. Mga cakes. Tsaka ano po ang coconut oil, excellent egg replacer. Hindi nyo kailangan ng itlog. Oh, Pag eto na. gumamit kayo ng, ng butter. Kasi, and because coconut oil kasi based siya. Yeah. So, matipid sa itlog. Yes. Yun yun. Pero nilalagyan pa rin nila ng May itlog. Kung gusto nung iba, kasi may mga recipes na gusto ng... May ingredients ng egg. Kasi iba yung taste ng egg with the butter. So I tasted kanina yung butter. Yes. I think you have to put more spices, like for example, Garlic. garlic, and then yung powder garlic, powder onions. And then it will really taste. And a few herbs, like you put some herbs like basil. Yes, maganda. Flavored butter. Yes, flavored butter. Opo. So, ngayon po meron pa lang kaming unsalted and salted. Next time, garlic butter naman. Third variant. So, medyo dagdagan mo ng salt kasi maalat-alat naman talaga yung butter. Ano po kayo yan 1% sea salt. Sa Po ang nilagay unsalted namin. po. Ay, Opo, sa unsalted. sa salted po. Sa salted, 1% sea Doon. salt. Hindi po yun iodized. Sea salt. Sea salt po yun. Opo. Kasi karamihan ng, we passed a bill before na lahat ng salt na ibibenta sa Pilipinas ay iodized. Sabi ko, hindi naman dapat. Kasi choice ng ng ating mga kababayan. Those living along the coastal area, hindi mo na kailangan ng iodized salt. Diba? Doon sa bundok siguro, kailangan ng iodized salt. Kasi dito naman, like kumakain ka ng seaweeds. Yes. So, it will prevent goiter. Iniiwasan kasi yung goiter. Goiter. So, yung isda naman, di ba, marine life yan So, hindi mo na kailangan ng iodized salt. But, pinasa yung batas na yon dahil ito daw yung hiniling ng Department of Health. Hindi dapat yun. Kailangan choice yun. Kasi may mga ingredients na kailangan mo lang talaga ordinary sea salt. Yeah. Hindi yung iodized salt. Ayan. So, ito po, dalawa pa lang. Salted Yes. at unsalted. Sa price po ba, may diferensya itong dalawa? Competitive pricing naman. Pareho lang po yung price niya na sa retail price po namin ay 255 pesos sa isang 225 gram block. 225 gram po yung pinakamalaki natin. Mayroon pa po kami para sa bakers, butter sheets. Butter sheets. Magkano Na po sila? 1 kg butter sheets yon. 1 kilo. Oo, para talaga siyang A-sheet. Ganun, parang A3 sheet na papel yung itsura niya para sa bakers mismo. Kasi yun yung kailangan nila. Opo. Magkano naman po ito? Meron po kaming B2B price. Kaya usapin na lang po nila kami doon. Kung Opo, baker depende sila, po kasi. Opo. diretso na lang po sila Opo, sa gana. yeah. For now, ang retail po namin, ito, meron din po kaming B2B price para sa mga gustong maging partner distributors. Meron kaming, for the entire Philippines, non-exclusive. So, meron kaming distributor level, wholesaler, and retailer level. Sa ngayon po, ilan na sila? Ngayon po, meron kaming mostly retailer, tapos meron kaming one major distributor. One major distributor. Yes. Nationwide siyang nagsusupply. Luzon. And then kami po, ng sister ko, nag-focus kami sa Visayas and Mindanao. Siya Pero po open po ito, kung may makuha kaming mga interested partners, feel free to approach us. Kaya po kayo nasa IFEX. Nanalo po kasi kami ng Kata Awards para dito last year sa Health, Natural, and Organic category. Kaya masaya po kaming may booth kami doon. So, Complimentary, yay! Katha Award. Kata Awardee po siya. Wow. Yes. Yan lang po yung sinalang natin, yung salted or unsalted? Opo, pareho po sila. And then, nandito rin po ako kasi
dahil nga po naumpisahan namin to sa Europa, kasali din po kami sa mga programa ng Export Marketing Bureau. In fact, kasama po kami sa Arise Plus program, Philippines, yung sponsored ng International Trade Center Geneva in partnership ng DTI Export Marketing Bureau. Sa Seoul naman, nakasali kami last week actually. Nangingibang bansa. Seoul Food and Hotel Expo under the Coconut Pavilion. Kasi talagang sinusulong ng Pilipinas ang coconuts. Ayun. Yeah, sa totoo lang, minsan, nagkakaroon ng problema yung ating coconut farmers kasi bumababa yung presyo ng kopra. The reason behind that is, hindi tayo diverse. In other words, umaasa lang tayo ng coconut oil. So, we cannot compete with palm oil. Hundreds of thousands of hectares are converted in Malaysia and Indonesia into palm oil plantation. So, hindi natin kaya yon, di ba? But, yung coconut oil, yung coconut as a tree, is actually a miracle tree. Like for example, in China, what is the most popular drink? Sa ngayon, it's the tea, the one in the red cans, yung tea. Pero, pag mayroong ample supply ng coconut milk will be the #1 drink in China. Ang coconut milk ng China nanggagaling saan? Sa Hainan province. Hindi sapat. Maliit lang yung Hainan province eh. So, where are they getting? From Thailand. Bakit hindi natin i-develop yun? Coconut milk is a good substitute to cow's milk. Why? Nandiyan yung virgin coconut oil. Yung sinasabi mong acid na talagang it will kill the bacteria and the viruses. So, napakaganda po ng, ang tawag sa atin yan, gata. Coconut milk. Gata. Sa probinsya namin, ginagawang shampoo yan ng ating mga kababayan. Pero, sa China, that's one of their favorite drinks, lalo na pag summer. Umiinom sila niyan kasi lalamig daw yung katawan nila. Oh. But it's because of the health benefits that they get out of coconut milk. So, hindi natin na-develop yan. Dependent lang tayo sa, may buyer ng kopra rito. Na-manipulate naman tayo. Minsan, ibabagsak yung presyo. Pag bagsak yung presyo, wala nang nag-harvest ng coconut. They just let it fall. Okay. Ba't ayaw nyo mag-harvest? Masya, lugi kami. Mahal mag-rent ng talagang aakyat. So, they let it fall. But, siguro dapat itong PhilCoA, yung Philippine Coconut Authority, they should promote other products. Kagaya nito. Yeah, Dapat kumuha ka ng funding dyan sa PhilCoA. No, I'm not kidding. Wala pa po bang Sir, support? introduce niyo ako. Kasi Opo. pag gagawa ka ng tawag nito, coconut butter, anong ginagawa ng Malaysia? Aside from the fact na gumagawa sila ng cooking oil, gumagawa sila ng margarine. Yung margarine natin na Star Margarine, galing yan sa Malaysia. Galing sa palm oil. Ang sistema kasi ng processing niyan is i-homogenize mo yan. But refrigerated yan, kailangan malamig para bumuo siya. Maging solid. Ayun. Yun po. Kaya, yun nga po kaya masaya po kami na kaya naman talaga ng Philippines makagawa ng mga very innovative coconut-based products. Ang galing-galing ng Pilipinas. Yun lang po. May virgin coconut oil, cooking oil. Pwede kang gumawa ng butter. Opo. Di ba? Yes. Pwede kang... Meron po kami sa pipeline na cheese, coconut-based. I-coagulate mo lang. Mozzarella. Yung Funding lang po. coconut milk, yung gata, lagyan mo ng lemon. Lemon para mag-coagulate siya. Okay. Pag nag-coagulate siya, i-harvest mo na yon, tapos ipipress mo. Ayan, pwedeng magiging cheese yun. Pag lalagyan mo rin yung salt, lagyan mo ng herbs, then you have a salt. Anuhan mo lang talaga, i-press mo na mabuti para maalis yung tubig, para firm na firm siya.
Sir, meron pala kami isa pang new product na hindi lang naka-display dito. Okay, Ang ano tawag doon, coconut puree. Yun yung sinasabi nyo na 100%, di ba ang kakanggata, isang araw lang pagka piniga, sira, pag hindi na ginamit. Tapos yung naka-tetra pack, 3 araw. Pero diluted in water na yon. Yung sa Tetra Pak. Apo, may additives pa. Meron kami from 72 hours straight from the tree to the jar. One single ingredient, 1 year shelf life. Okay. You can also make that into a powder. Coconut milk powder. Ang gagawin mo lang is, tawag nitong freeze-dry. Freeze-dry. If you freeze-dry mo yan, then you have a powder that Yun will po last isang for option. not just 2 years, 3 years, Mas mahaba, even mas 20 matagal. years. Hindi mabubulok yun. 20 years. Yung puree po natin, magkano siya? 250 grams jar. Mina-market test pa lang po namin na. Pinakilala pa lang namin yun sa IFEX. Tapos magkasama din kami ni Ma'am Gloria sa The Philippine Star. Nakakalokal. Nakakalokal sa Green Hills. Yon, meron po kaming 250 gram jar. 2 variants, yung natural and toasted. Ang presyo po, $390 sa retail. Yung toasted po, lasa po siyang peanut butter na walang peanut at asukal. Yan. Yung natural sweetness niya, na-capture sa loob ng jar. Yan. Okay. Galing. So, na may sarili galing. Anyway, yan naman talaga yung Thailand, nilalagay yan sa cans. Sa can. Pagkatapos, dinadaan sa retort. Yung feeling niyan, hot feeling na para mapatay yung bacteria. Panigurado, papasok mo sa chamber, retort chamber. May steam doon at 100 degrees centigrade or 90 degrees centigrade. Maintain it there for probably 30 minutes or 1 hour. Patay lahat ng bacteria doon. Then, ang shelf life mo niyan ay matagal. So kayo po saan nakalagay yung inyong jar? Glass jar. Glass jar. With a gold lid. Glass. Maganda rin naman kasi yung glass jar. Kasi yung glass, maganda talaga yung yung permeability niya. Hindi talaga Yes. mapapasok ng oxygen yan. Yun po. And recyclable pa yung jar. Yung jar. Same with the cans, like tin cans or kaya aluminum cans. Pero Yan. mas mura, parang mas mura yung can ko kesa sa... Depende. Depende rin. Kung hindi, gusto mo hindi breakable, the aluminum can, Yeah. it will be cheaper. Na-try niyo po bang ilagay sa can? Glass jar po Glass talaga jar. yung... Kasi may iba din po kasi may oxidation yung tin cans. Tapos iba din ang glass jars. Yun po. So ngayon po, saan na-available yung natin? Mina-market test pa lang po namin siya. So far, ang panalo yung toasted. Yan, yung toasted variant. Kasi mahirap naman po mag-produce ka, di ba? Tapos, di malalaman mo na, yung matutulog yung produkto. So, ngayon, nakita na yung panalo talaga. Best, parang nagiging best. Panalo talaga. siya. So, umpisa na lang muna sa toasted, tapos sabayan ng mas konti ng natural. Okay, Katlia, tanong ko lang, no? Napakalaki ng potential ng mga produkto mo. Opo. To be honest with you, you. there is a tremendous potential with that product. Ibenta mo lang yan sa India. Nako, pagkakaguluhan yan ng India. Gusto nga daw po nilang, pwede ba daw gawin na lang doon? Kasi may coconut wala oil naman sila. silang Sabi ko, coconut. hindi, Philippine innovation to. Amin to. So, Yan dapat. Amin to. Are you and your husband not thinking of settling in the Philippines and mag-full-time kayo dyan? This is mine. And correction. Okay. Sorry, This guys. is mine. And with your sister po, di ba? This is me. Opo, sister sorry, ko. sir. Yun, hindi yun Sorry, supportive sir. siya na, okay, I'm happy, do what you need to do. Just make sure you pay the bills. Ayun lang yun. Okay. But, Good payer can naman you not tayo, invite him to become a partner para nang sa ganun makafocus kayo rito? Yes. I know Iba po that yung interest. in Switzerland, is doing a good job, probably. But you just don't know the tremendous potential of this product. Yes, we know po. He supports me in different ways. In other ways po. Ayun. Okay. I respect your Thank you. Meron arrangement. din po ba siyang business He's into bikes, recycling of bikes. recycling of Opo. Upscaling of bicycles. So, Ba- ibang-iba po ang aming bicycle? interest. Bicycle po.
Yan po ang hilig niya. Masaya na rin po akong tulungan siya doon. Pag may naghahanap po ng upcycled bicycle, ayan, ire-refer ko po sa kanya. Sabi ko rin sa kanya, gusto mo dito sa Philippines? Ayun, di ba? Kasi para namang yung bisikleta. Hindi, gusto niya bundok eh. Gusto nga. Malamig. Bundok na Maganda. maraming yelo. Malamig. Marami pong yun. Kaya, Which part of Switzerland are you staying? Geneva po. Wow, it's a beautiful city. Thank you. Geneva. Thank you po. So, kailan po kayo babalik, ma'am? July 10. Oh, malapit na. Oo, kaya masaya ako umabot. Etong mga trade fairs po this June, papuntang July, meron pa tayong aatandaan. Ito po, next week. Next yung week. National Food Fair, dito po sa SM Mega Mall. And then, sometimes, siguro, international meron din. Kaya nga. Naka-line up naman po iyon. Sana po makasali po kami sa SIAL, sa Paris, etong October, tapos sa Germany, yung high ingredients. Sponsored po lahat ito, Ayun. Market linkages. Yun. Kasi Swiss EU compliant po itong mga produkto natin. I'll try to call up my friend from India. Connection. Sabi ko, would you like to distribute this kind Yes, of butter? please. Sir, 30,000 blocks ang full production capacity per day. 6 metric tons Huwag yan. mong takutin yung India. Parang nananakot kayo More than 1 million yung population ng India. Kung pinagmamayabang yung 30,000 blocks, Kukulang. Per day, per day, ganun lang yan sa India. Sana Ang po laki may ng population ng India. Ang lakas nga din And po most yan. of them are vegetarians. Yun nga eh. And halal certified po yan. Kita mo. Vegan, lahat na nga po, kinuha na namin eh. Wow. Diba? Para lang the best of the Philippines. Totoo. Diba? Yes. Swiss EU compliant on health, food hygiene, food safety, quality. Nanalo po kasi kami sa Germany para i-develop yan from prototype to commercialization in 4 months. At kayo pa rin ang humaharap. Ako pa rin. Ang galing. Yeah. Kaya ito pong packaging na to, Philippine packaging na yan. Pero yung original po niyan, na pang-Europa, French, English, and German, yung packaging. Na meron po kaming Swiss EU food lawyer, 2 German quality teams, para lang ma-approve yan within 4 months. At maka-market test kami bago po ito ng pandemic. Yun. Wow. Kaya ngayon gusto namin bumalik. Kalidad talaga. Talagang 100% vegan kasi even their emulsifier is rapeseed and sunflower lecithin. Yes. Emulsifier yan para yung a little water and oil will mix. Yun po. Tapos nilagyan nila ng citric acid as chelating agent. Beta-carotene. Beta-carotene, carrots po, yung kulay niyan. Beta-carotene, kaya pala yellowish. Yes. Yan yung nagpapayelo ng margarine at saka ng butter. Beta-carotene. Nanalo na rin pa, ganun. Nanalo na rin po kami Yes, nanalo na kami sa London Great Taste Awards. Yan. 1 star, naka 1 star yan. Nainggit lang ng husband mo siguro. Masaya po siya. I'm just kidding. Masaya naman po siya para sa akin. Kasi my success is his success. Ganun. naman. Our success. Yun. Oo naman. Apo. Ilan na po manggagawa natin, ma'am? Wala po kami manggagawa. Hindi po namin shifts. pag-aaray ang Marketing lang sila. marketing distribution. Papagawa. Yes, exclusively formulated. Kasi nga po, sa Europe, advanced yung mahal, gustong-gusto nilang coconuts. 1. Mahilig po sila sa plant-based. Sa totoo lang, ang daming produkto doon ang daming plant-based na iba't ibang klase mula sa meat, gatas, hanggang sa snacks and beverages. So, naisip ko lang din na anong meron sa atin na magugustuhan nila. Mahilig sila sa butter. Ayan. So, Okay. Now, my question is, bakit mo naman naisip ito? ayun nga po. Kasi nga po, Ano I had po? my target market in mind. Yung target market na nasa Europe, mahilig sa butter. Plant-based. Tapos plant-based. Tapos inisip ko, anong meron sa Philippines na mula sa coconut para naman makasali tayo sa global trade.
And while supporting yung ating farming communities. Yes. Ilang taon po ito na pinag-isipan niyo? Isang taon. Isang taon. 2018. Tapos nakahanap ako ng partner. Dito sa Philippines, able to do that. Yes. And then nagawa namin yun. Kaya na-market test siya agad. Nailipad namin sa Germany yan within 4 months. Yung Bilis. po. Mabilis po kasi sila eh. Ganun, tak. Kumbaga, may proseso na talaga para dito. Kaya confident po kami din. Kasi syempre, ang hirap pong pumasok sa mga ganong klaseng markets na pag walang suporta. Yun. Totoo yan. Ang hirap-hirap po talaga. Okay. Anyway, pakinggan natin yung mga Comments ngayong umaga. Ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Binibining Joanna. Nako, napakaraming award nitong batter na to, no, Kuya Joey. Samantalang ako, dinaig pa ako. Nung bata ako pinakabibo lang yung nakakuha ko award. Ito, sangkadontak yung award ito. Galing kay Linda Bachiller, Krishna Flores, Gurley Vergara, Nessie Sagaro, JP Antia, Redmond Pangapalmea, Jason Saratao, Marisa Balbuena, Armin Olasco, Julio Luna, Kenny Flores, Papa Warley Noberto, and Arsenio Susbilia. Oy, happy birthday! Ayan! More than 1,000 viewers tayo this Tuesday morning! Liberata Martin Bautista, ang ganda-ganda naman ni Binibining Joanna! Ayan! Irene Cervantes, good morning po! Sa lahat ng Pro Pinoy, marami na naman tayong matututunan ngayong umaga. Vic De Leon Lima, kahit mga babae, nagpapakalbo like Raisa Senon. Kahit kalbo, maganda si Joanna. Teka lang. Kailan ka ba magpapakalbo? Hindi to sa zona ko, Hindi ako sasabay. Teka lang naman. Okay. Abadalos Reyes, ganda ng produkto, healthy, na di madaling masunog yung mga butter kasi sa market, need palagyan ng kaunting cooking oil para di siya masunog kaagad. Net Perry, kung tita ko po siya, bestseller po siya sa amin, mga product niya sa Bataan. Ito yung sa Nilasing na Hipon. Nilasing. Si Ma'am Gloria. Hector Campos, napakagaling naman ang guest po ninyo. Mabuhay kayo at sana marami pa kayong produkto na ma-develop. Eddie Morey, ito ang gawang Pinoy talaga, hindi imported and healthy pa. Jeneline Villegas, masarap yan, lalo na sa pandesal. Douglas Rebosura, ang daming alam ni Congressman Pichay. Ay talaga naman, marami kayong matutunan. Marami ka talagang matututunan sa Pro Pinoy. Ayan. Mary Jane Rivera, tama. Sana pondohan ng gobyerno ang mga katulad ni Ma'am para mas dumami pa ang production nila. Aabot tayo dyan sa exciting part na yan. Jessie Lamigo, wow, galing ng guest. Dami talaga kaming matututunan dito sa Pro Pinoy. Liana Santos, wow, okay ito. Healthy na butter. Ngayon ko lang nalaman ng Star Margarine ay galing sa Malaysia. Mas okay na ito. Jane Makalintal, available na rin po ba kayo online? Yung mga bibili po siguro ng pakonti-konti. Yung gusto pong bumili ng pakonti-konti, pwede niyo po kaming i-contact directly. Facebook, Instagram, or puntahan niyo po yung aming partner stores. Opo. Ayan! Roma Nuria, mayroon na rin po ba kayo sa supermarket para matikman po namin ang inyong mga produkto? Nasanay kasi tayo sa mga mas mura pero hindi healthy. And sana matawagan ako sa hulaan mo ang kapital ko. Ayan. Unang question muna. Unang question muna. Inabanggit na natin. Mayroon na rin ba sa mga supermarket? Apo, makikita niyo po sa Robinsons Supermarket, Select. And then, the Marketplace, Shopwise. Meron din po kami sa specialty stores tulad ng Real Food, Vegan Grocer, Heyday. Meron sa Rustic Morning sa Marikina. Meron kami sa Cebu, sa Davao po, Iloilo, and CDO.
Bisitahin po nila yung aming Instagram. Andoon. Nandun lahat, nakalista po, where to find. Yan. Yes, grabe talaga itong achievement Sagana ni Ma'am. eh. Mas Sagana. Opo. Okay. Ako, sagana lang sa kwento. Maria Nieves, grabe ang traffic ngayon kaysa sa Lunes. Ang sarap makinig sa Pro-Pinoy. Masarap yan sa pandesal at kape. Back to Studio 2. Tama! Pandesal. Joanna. Natikman ni Kong yun. Pandesal. Bago nagsimula yung show, I have a confession. Talagang hindi ko matiis, kaya tinikman ko. Ang sarap. Pandesal. Sa pandesal. Palagay ko naman na kahit sa masarap yan. Sir, pwede kayo gumawa. As in, samahan nyo lang ng garlic, totoong garlic, tapos i-melt nyo lang po yung butter, tapos pasta, garlic pasta, gusto nyo, shrimps, lahat. Pag nagluto kayo ng, kung mahilig po kayo sa karne, steak, ganyan, garlic butter chicken, ang shrimps, ang crispy, ang ganda-ganda, ang sarap po. Tama-tama mag-spaghetti si Miss Jo. Ako, paano tayo nito, Jo? Healthy naman healthy. Guilt-free naman daw, sabi ni Miss Jo. Cholesterol-free, Cholesterol. zero trans fat. Ay, O yung huhula na. yes, Kong! Para ibigay yung pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Yes, ang ating lucky caller from more than 1,000 viewers this Tuesday morning from Chapel, Davao City, Jessie Lamigo. Hello, Jessie! Magandang umaga sa'yo! Ayaw po sa sarap po. Ay, babae pala! Sorry, Jessie! Okay, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Miss Catlea and Rose sa kanilang pagsisimula ng Sagana! Nasa 5K. 5,000 pesos! Nako, pang Star Margarine lang yung ano mo. Okay! Sana dinagdagan mo pala ng zero. Dalawin natin, Joanna, kung makakuha mo pa yung 400 pesos. 1 year po yung pag-aaral bago simulan. Magkano po ang naging kapital, ma'am? Panimula. Yung dito sa 2019, 50K. Hoy! So, tama si Andres. Pag dinagdagan ng isang zero, goha. May paglilinaw si ma'am. Opo, pero may tandaan, may sweat equity pa. Diba? Iba yung cash, iba yung pag nag-aaral ka, inaalam mo, 1 million yon. Yung value Mahigit yun. yun. Grabe Mas naman. mahal yun. Kasi- Aalamin mo kung saan. Ayan ang mo sinatawag na intellectual property. Yan. Yun ang mahal. Intellectual property, pwedeng may produkto na, pero yung formula noon, Opo. Tsaka yung aalamin mo saan mo kukunin yung packaging, yung lahat, pati yung information, di ba? Yung barriers to Europe, lahat yun, aaralin mo eh. So, merong yun, may kwenta yun. may goodwill yun. May goodwill yun. Grabing mantikilya to. Dairy cream, milk cream. Walang alam namin ni Paring Joey. Mantikilya. Okay, back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna! Wow. Mantikilya. Ma'am, yung mga challenges po natin, pwede ba nating i-share sa kanila yung paano tayo nakarating sa success? Sana dumating kami doon. Dadating tayo doon. Maraming hurdles kasi syempre hindi lang kami nasa local market. Ang goal talaga to export. 'Di ba? In big quantities. And then so yung export, doon pa lang ang dami ng proseso noon. Importation pa. Ako rin yon yung sa importation part. So may mga language barriers sa amin, French, German. So, kailangan matuto ako ng French. So, malaking bagay po yun. And then, pangalawa, yung na-realize po namin, pag nag-export mo mula dito, madalas US yung mga exporters dito at mga freight forwarders. Ang alam po nila, yung sistema sa Asia, China, US, pero kulang sa Europe. So, kami din yung nagdo-double check ng export documents. Kasi ang mahal, pag naipit sa importing country, imagine, Switzerland pa lang, 500 Swiss francs per day. Magkano po yun sa peso? Times, ngayon, 65.
Magkano yun? So, mga Mahina po. 30, mga lalagpas ng 30,000 A a day. day. Parang sa demurrage, yung pag naipit dahil may mali sa dokumento. So, iiyak ka na lang, di Iyak ba? talaga. Dahil pag hindi pa nila tinanggap yun, balik Pilipinas yun o tapon. Automatic yun. Pag tinapon nila, 3,000 Swiss francs yun. Ikaw pa magbabayad dahil tinapon nila para sa'yo. Condemnation. Oh, so, alam niyo yun, hindi po siya biro pag nagnenegosyo. Nenegosyo. Hindi po siya parang passion project. Passion plus, kailangan alamin. Kaya yung goodwill, yung sweat equity, Oo. aalamin mo. Otherwise, yung pera mo, oras mo, sayang. Yan. So, tapos may pandemic. So, nakapasok po kami sa Germany, no? Nag-market test kami ng mga produktong to sa isang hypermarket. Ang pangalan niya, Metro. Siya yung 4th largest hypermarket in the world in terms of chains. And then, in 5 cities, minarket test namin yan sa Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Munich. Magagandang mga cities nila yon. Tapos biglang, after 4 months, sarado na. Parang, Lockdown. Lockdown na. So, parang, okay. Diba? Yung effort yon. So, nakapasok kami dito sa local market. Sabi namin, habang sarado pa, why not let's see kung ready na ba ang Philippines? Or at least some niche tulad ng mga vegan community. Actually, Yun during po. the lockdown, ang magandang marketing niyan is that antibacteria yan. At talagang papatayin yung COVID. Kasi there was a time na yung DOS din nire-recommend yung virgin coconut oils. Na you take to 1 spoon before eating, a spoonful, dahil antibacteria yon. So that would have been a good marketing strategy. Opo. So, yung pati nga sabi ko na, may likay sa bulletproof coffee. Ayan. Ayan. Basta mainit Mailit na kape. So, nakapasok po agad kami kasi it's something new, parang something positive during the pandemic and something new sa Philippines talaga. Kasi 'di ba kahit papaano yung mga kalidad na produkto, halos puro import, for export lamang. So, gusto namin din yung quality products natin available dito. Ayan. Thank you po. Yung sa Sagana coconut spread po, talagang sagana kasi sa Pilipinas, masagana ang coconut. Maganda din yung pagkakapangalan. Yun po talaga yung pangalan niya. Yes, Sagana. Kasi nga we are abundant in sustainable natural resources. Ganda, sagana, tapos ang pangalan niya, Cattleya. Cattleya. It's a beautiful flower. Yeah, orchid. Yes. Cattleya. Hindi po yung notebook. Very expensive. Hindi po yung notebook, sir. Oo nga, yung Talagang Cattleya nasa isip Meron yung ba notebook. Yung ba? orchid Ako talaga. naman, my first thing in my mind was the flower. The flower. What do you call this? The orchid, Cattleya. Actually, queen of... Maraming Cattleya sa Thailand. Lahat ng flowers Kaya. sa Singapore nanggagaling sa Thailand. Actually, yung flower is actually a multi-billion business. Hindi natin nare-realize yan. So, marami tayong dapat i-realize. Opo. Ano siya? Queen of orchids. Ang ibig sabihin ng Cattleya. Cattleya. Queen of orchids. Queen of Orchids. Eto ma'am, ano po yung pinakahalagang payong pwede nating maibigay sa mga nais magtagumpay sa negosyo? Kailangan alamin niyo po yung may business planning po kayo unang-una bago pumasok sa isang negosyo. So kami, it took years, not just 1 year. Diba? Actually 10 years nga yan eh. It's a 10-year-old dream na kailangan merong proseso, hindi lang po planning, kasi may savings pa yan. Tapos mag-research, market research. And then, tingnan niyo po yung, yung how realistic it is to do it. Yun po. So, and then of course, consistency. Kasi pag yung interest nyo, hindi consistent o matatag. Yon, kailangan may purpose. So kami po, we want a responsible business and we have with a purpose. Otherwise, ang mahirap po siyang gawin. Dapat may interest ka, dapat passion mo yung ginagawa. Yes, and may purpose. May purpose po talaga. Bakit mo ginagawa yan? Iyan.
Ma'am, pwede niyo pong batiin yung mga gusto niyong batiin. Taga Switzerland, pwede Mga naman taga batiin. Kaya gusto ko pong batiin ng mga lahat po ng nasa Geneva, Bern, Zurich, yung mga Filipino communities. Sa Europe din po kasi small communities lang kami. Ang aking husband, si Mark. Yan. And then, sisters ko pa, Sheila and Shana dito po sa Manila. At lahat po ng mga sumuporta sa amin all these years in every way possible. Thank you so much. Si Rose po. Sheila Rose. Sheila Rose. Ako, Sharon Catlea. Sharon Catlea. Ang ganda. Ang ganda. Thank you so much po muli, ma'am. Thank you. Thank you Thank po you so for much, guesting. boss. Thank you, Okay. thank you. And we're really proud of your product. Okay. Ayan, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Catlea and Rose Gourmet Foods Trading ni Miss Catlea Romero Fod. Bukas naman, samahan niyo muli kami sa isang kwentong hatid ay mga produktong tiyak ninyong kamamanghaan at kagigiliwan. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo, kasama ng Switzerland, ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.